Good evening, good evening, good evening. Hello. Hello, Angel Whisper 11. Soul family. O, diba? Iba yung greetings ko ngayon. Diba? Vongga. Okay, so magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon at magandang gabi sa inyo pong lahat kung saan man po kayong bansa naroroon. Okay, so meron po akong ilalabas na isang card, no? Ito is, actually isa rin to sa mga first batch na collection ko noong nag-start pa lang po ako. Actually, nung parang, ito yung isa sa parang naging way ko, no? Para malaman ko kung ano po ang meron ako talaga. If I'm a healer or a tarot reader, yung mga ganon. So, ito yung mga times na nangangapa pa ako nun. Pero ngayon, hindi ko bakit kailangan ko siyang ipakilala sa inyo. This is a Starseed Oracle card, no? This is a Starseed Oracle card. Okay, so, and gagamit din po tayo syempre ng aking isa din na halos kasabay niya, kaso mas gamit na gamit ko po talaga tong Lightseer. And yung Oracle card ko na Angel Whisper 11 Oracle card. Whoa! And my tarot. May tarot card. Tarot deck. Okay. So now is kukuha po tayo dito sa Starseed Oracle, no? Okay, so wait. Tatabi po muna natin syempre yung mga muna. Susunod-sunurin po natin yan. Okay. Okay. So, dito muna. Teka muna po Okay, so maraming salamat po sa mga new subscribers, no? And maraming salamat po sa lahat ng mga nag-avail din po ng mga amulets, no? Especially po yung mga talagang nagustuhan po nila yung mga amulets, no? Kasi talaga naman pong effective siya. So, maraming salamat po, and sa mga nagpa-reading, no, nagpa-personal reading, spiritual, love, and personal, no, is maraming salamat po, no. And maraming salamat po kasi po kahit po medyo malayo yung schedule, is still nagpa-book pa rin po kayo. Maraming salamat po. Ano pa ba ang aking sasabihin? Okay. So, yun lang po, no? Then, kung sino naman po makaka-resonate dito sa ating reading for tonight is, actually gusto ko po itong i-apply sana. Pero, titingnan po natin kung lalabas dito sa card. Kasi meron po akong vision na, merong, what's this? A tarot reader, no? Nakikita ko po kasi dun is merong lamesang bilog, no? And nandito si tarot reader, and nandito si tatlong kliyente. Sa nava-vibes ko po, no, ay nasisense ko po ngayon na ito si tarot reader is parang may something na parang po siya this is a psychic medium. Parang ganun po ang dating, no, parang may tinatanong po tong tatlong to, no. So yun po yung malalaman natin. Pero nasisense ko po dito is parang kung nagtatanong po sila about spirit, no? Parang ganun. So, aalamin po natin. Okay? So, aalamin po natin sa card kung ano po ang ibig sabihin ng aking vision. Napakabilis lang po ng vision na yun. Then, meron pa po, no? Actually, yung vision na yun is kahapon pa. Kaso, nung nag-start ako mag-reading kagabi, is nakalimutan ko po. Kaya, iba po yung lumabas sa card. Meaning, ngayon po talaga siya meant para malaman po natin kung ano po ibig sabihin nung download ko na yun, ay, nahulog. Okay, so tingnan natin kung ano po ba yun, no? Malaman po natin kung ano ibig sabihin po nung vision ko na yun kagabi, ay kahapon. I think yun hapon. Yung tipong yung tipong nagpapahinga po muna ako ng kahit sandali. Then, pagpikit ko is, ayun na, lumabas na po yung manghuhula. Oops, nahulog. Okay. Oops, meron tayong dalawang card. So, meron po tayo ditong Child of the Cosmos. Okay. So, dito is, and meron tayong Deep Cellular.
Alam nyo, maganda lang po dito sa starseed is talagang malalim po to, no? Kasi ito po talaga is exactly kung sino po kayo at kung ano po yung talagang nagaganap sa inyo. Actually, lahat naman po yan, no? Lahat naman po ng ating cards is iisa lang naman din po halos, no? Pero may kanya-kanya po silang parang specialties o expertise, no? So, dito po sa starseed is medyo malalim, mas deeper po to pagdating po sa spiritual din, no? Okay, so we have the child of the cosmos. So dito is the intelligence of the universe lies within you. So meaning po dito is sinasabi ng child of the cosmos is talagang kayo po is well blessed, no? And parang yung meron kayong mga minana, no, na kakayanan sa universe, no? So parang sinasabi dito is binugahan din po kayo ng mga kakayanan na galing po sa universe na talagang yung healing power nyo po dito is talagang napakalakas, no? Kasi iba po pagka universe na po ang nag-guide sa atin, iba na po pagka sila po ay nagbigay ng mga powers, no? So ito po is related po to doon, tingin ko, kung hindi kagabi na reading ko o yung isang gabi, no, na kung nakakakita po kayo ng maliliit na parang bituin, no, parang ganito po, na parang ganito, no, yan. Kung meron po kayo nakikita niyan, is, ang nakikita nyo pa talaga dyan is yung mga guides nyo from universe, no? Isa po yan, no, na parang nagpapakita sa inyo or sign sa inyo na talagang kayo is a child of the cosmos, no? So, dito is talagang, meron din kayong maybe a blood of an alien, parang gano'n, may bloodline din kayong gano'n, no? Halo-halo na, no? So, pero aside kumbaga sa mga ancestors nyo, aside po sa mga aside po sa spirit guides, aside sa mga angels, no, is meron din po kayong guides from universe, which is yung mga aliens. Totoo po yan, no? Alam ko may mga makaka-resonate po dyan na meron pong isa inyo collective is meron mga aliens na mga guides, no, na talagang minsan makikita nyo sa vision nyo parang merong kakaibang anyo o kakaibang imahe ang nakikita nyo, na malalaki ang mata pero ang lalaki ng ulo, paliit ang mukha na gano'n, na ang hahaba ng tenga, na ang payat-payat, na parang ang tanda-tanda, yung mga gano'n, mga aliens po yun, no, nagga-guide din po sa inyo. Okay? So, kumbaga, dito po sinasabi na dito is yung physical and emotional nyo po is talagang well-healed na po at this time. No, talaga pong sinasabi po dito na yung mga from the past nyo, no, from the past nyo na mga emotions, yung mga deep emotions na may pains, no, may sorrows, no, is nahil na po gawa ng universe. As you can see dito is si Madam is talaga namang, kung release ang pag-uusapan, is talagang na-release niya na po lahat. Parang hinigop na po dito ng universe yung mga energies na hindi dapat na nasa katawan nyo, no? So, yan po ang isang kagandahan nitong starseed na to, no? And sa nakikita ko rin po dito, kayo po ay nakakapasok din po sa isang 5D, no, na parang meron na po kayong pinapasok na portal dito na talagang na kayo mismo na-amaze kasi nakakakita na kayo ng iba't ibang colors, no, na parang may mga lines, pero talagang alam niyo yung parang nakakita kayo ng mga LED lights na iba't ibang kulay, parang ganun, no, or even pastel colors, no, pero nakakakita na kayo ng mga kakaiba na parang napaka-magical ng itsura, no. So, let's see kung ano bang sasabihin ng inyong starseed card. Okay, so we have longing for home, homesick for the stars. So, wow. Ganun kakalalim dito, darling, no. So, parang alam mo yun, alam mo kung saan ka nanggaling, eh. No, dito parang is namimiss mo or na vision mo na dito to, eh, no. Kaya sabi ko sa inyo, ang ganda nitong starseed na to, no. So dito is nakikita nyo na dito kung saan po talaga kayo nanggaling, na parang alam nyo yon, nandito kayo sa mundong ibabaw pero namimiss nyo yung mga stars, yung sky, meteors, asteroids, yung mga ganyan, parang yun yung namimiss nyo, yung clouds, no, parang gusto nyong
gusto nyo mag-visit doon. Pero nakakapag-visit kayo doon, yun nga lang sa vision. Parang alam nyo po, yun yung soul nyo is nakakarating doon. Nag-astral projection po kayo sa pamamagitan yan. No? So, nakakabalik po kayo doon, pero minsan lang. Pero, you're longing to, parang bumalik po doon. No? Parang pagka nakarating po kayo doon, pagbalik nyo po sa katawan nyo, no? After po ng astral is, ang lakas-lakas nyo. Parang nakahigop kayo ng energy from there. No? So, isa yan sa, kumbaga, gustong-gusto nyong mangyari. Kung po pwede lang araw-araw, no? Is possible, pero hindi naman po. Okay? So, we also have the 7-star sisters, no? Birthing creations, tapestry of life, and expression. So, dito is sinasabi, yung the 7-star of sisters nyo dito is sinasabi na talagang, kumbaga, kayo po ay parang ultimo po yung mga kasama nyo doon, no, sa taas, no, yung mga stars nga, yung mga ganyan, galaxy, no, mga Earth, mga planets, no. Ayan, parang etong 7-star of sisters na to is talagang parang yung constellation ba, no, na nagre-represent ng parang na sila ay naandyan sa'yo para protektahan ka. Kapit-bisig sila dito na parang wag mong isiping nag-iisa ka, no, sa buhay. Kaya andyan sila para gabayan ka, samahan ka kahit saan, no. Kaya wala kang dapat alalahanin kasi itong mga 7-star sisters mo na to is sila yung magbibigay sa'yo ng strength, ng love, ng care, no? Yan, protection, power, yan yung mga ibibigay niya sa iyo. Okay, so we also have the weight of the world. Boundaries, let it go, it's not yours to carry. Okay, so dito is sinasabi talaga na kumbaga, kailangan mo talaga ng mga boundaries sa buhay. Na kumbaga, nandyan naman sila din, no, para bigyan ka ng warning or andyan din yung sinasabihan kanila na itong taong to or itong gagawin mo is huwag mo nang gawin, huwag mo na ituloy, no. Andyan sila to control you para ando ka lagi sa right path, no. Kumbaga kasi yung mga dapat na ginagawa mo ngayon, dapat puro happiness na, no, kasi yun ang gusto nila sa'yo. So, alam mo bang napakasuportado mo dito pagdating sa pagiging na magkaroon ka ng blissful life, no, kasi gusto nila masaya ka, ayaw na nila ng gusto nila relax ka, gusto nila yung wala ka ng problema, ayaw nila na problema ka, no, ayaw nila, kaya gusto nila is ituloy-tuloy mo yung pagkakaroon ng boundaries, alisin mo yung mga toxic na tao, no, wag ka na mag-entertain ng mga toxic na tao, okay? So, andyan sila para ilayo ka rin sa kanya. Though, minsan talaga may nakakalusot, so, ikaw na ang gumawa ng way para maalis yung mga toxic na tao or mga toxic na pangyayari, no. So, maglaylo ka doon hanggang sa makat mo na siya, no, kasi hindi na to para sa'yo, hindi mo na to dapat nararamdaman, kasi dapat dito is sa panahon ngayon, at your stage, no, at sa level ng spiritual mo, sa rank mo, kasi ando ka na sa highest rank, hindi ka na dapat nagkakaroon ng mga ganito, ng mga obstacles, no. Kailangan dito sa iyo is full of happiness, no, na andito na yung talagang halos nakaka-receive ka na ng lahat ng mga wants mo, no, wants, likes, ganyan, so yan na yun, no. Kaya better na kumbaga talaga let go mo na lahat, no, let go, let God mo na yan. Okay, yan yung last card natin. So kumuha lang po tayo ng 6 cards. Okay, so for your last card is wait, it's not yet time, things are being woven. Okay, so dito sinasabi na it's not time, no. So meron ka pang mga merong sa pagpasok mo as a spiritual healer, no, or what, no, meron pang mga meron ka pang hinahanap o meron ka pang inaantay na isa, no. So dito is nakikita ko dito na medyo blurry, no, yung yung third eye mo dito, no, kasi as you can see, parang ito yung buong eyes mo and ito yung third eye mo, no. Yan. So, dito is pinapakita rito na talagang hinahasa ka pa lang. Hinahasa pa lang yung third eye mo na medyo talagang sometimes, no, siguro kung pagka nagcha-channeling ka dito is medyo minsan parang siguro it takes
mga ilang minutes pa bago ka makakuha, no? Dahil sa medyo malabo, no? Pero kasi minsan, alam nyo, kaya to nagiging malabo dahil din minsan sa kinakain natin. Pagka spiritual healer po kasi, kailangan po hindi na tayo kumakain ng mga yung mga preservatives, mga ganyan, yung may mga kailangan kasi more on vegetables po tayo. White meat, ganyan. Hindi po tayo po pwedeng kumain na talagang meat. Pero sabihin ko po sa inyo, totoo, ako po talagang minsan, actually madalas nga po, no, na kumakain po ako ng meat, no, pero talaga po humihingi rin po ako ng forgiveness pagka kumakain po kanyan. Pero I'll make sure po na magki-cleanse po kanyan. Paano po ako nagki-cleanse, no, through tsaa, no? So nagi-green tea po ako after ko po kumain ng mga ganyan. Pero minsan nakakalimutan ko rin po. Kaya po minsan nagiging weak din po ang healer. Kasi po depende po sa kinakain or depende po sa lifestyle ng kain. No, kailangan po talaga is po tayo, clean living. And yun nga po, kung may time po kayo magpunta na sa dagat, mas maganda po doon kayo mag-cleanse. Okay, so magbabad kayo doon, itapon nyo lahat ng mga negative energies nyo, pati yung mga latak na galing sa mga ginamot nyo na nasa katawan nyo pa. Mas maganda po yun. Mas magkakaroon po kayo ng lakas. Okay? So, yan. So, it's not yet time, no? Pero, hinuhulma, no? Darating at darating po yan na talaga magkakaroon na ng kalinawan ng lahat. Magkakaroon na kayo ng... Ang third eye naman po kasi hindi naman po ito ibig sabihin pagka active na po ang third eye nyo, makakakita na kayo ng multo, makakakita na kayo ng elemento. Hindi po. Marami pong yan. Pwedeng lumakas ang pandinig nyo, pwedeng lumakas ang pakiramdam nyo, pwedeng lumakas ang nyo sa panlasa, sa pangamoy, yung ganun, no? So, malalaman at malalaman. Sa touch, marami po yung, marami po yung paraan para malaman yung ang third eye nyo is talagang activated na and talagang napakalakas na. Meron po mga din yan level pagdating sa level eye, sa third eye. Okay? So, hingi tayo ng message dito sa ating Angel Whisper Oracle card. Angel Whisper 11 Oracle card. Okay, still available po to ha. Baka meron pong gusto sa inyo mag-avail. Yun lang po sa mga ma-attract lang po. Okay? Wow! So, na naman to? Bakit meron na namang umiiyak? No? So, merong umiiyak dahil, no, yung black magic ritual na ginawa niya dito sa Yo Collective is talaga namang siya ang nakakaranas, no? Siya ang nakakaranas. My God. Okay, kasi alam mo, yung ginawa mong ritual, hindi ko masasabi to. Hindi ko na sinasabi diyan na kumbaga yung ginawa mong panabla dito sa black magic nitong gumamit niyang yung black ritual yung black magic na yan, is napagtanggumpayan mo, no, nabaklas mo, no, so galing, no, bravo, no, ang galing mo, 'di ba? Ang galing mo. Diba? So, dito is talagang nabaklas mo na siya. Kaya ito, right to the max ang ginawa. Ang nangyayari ngayon dito sa witch na yan. And even yung nagpagawa ng ritual. No? Kasi magsasuffer yan. Pareho sila kasing tatamaan dito. Idea kasi niya yan eh. No? Idea nung nagpagawa na pinagawa niya dun sa witch. So, dalawa sila dyan. Kaya dalawa rin silang tatamaan dyan. Okay? So, alam nyo, hindi biro ang gumawa ng ritual, no? Pero ikaw dito collective, no, na isang spiritual healer, isa pagtanggumpayan mo, baklasin 'yan, no? Napagtanggumpayan mo. Naku, tuwan-tuwa sa iyo ang niyan, pasyente mo. No? So, paki-comment lang po kung sino po sa inyo 'yan, Or better chat nyo na lang po ako. Okay? Para lang din po sa para lang na rin po sa
security purpose, no? Okay, so love yourself, no? Huwag ka masyadong, kahit na ganyan naging successful ka, kailangan i-love yourself mo. Huwag mo abusihin yung powers mo. Sinasabi ko rin po sa inyo yan, huwag niyo pong sagarin. Okay? Pero kahit naman hindi mo sagarin, kasi sa'yo parang laro-laro lang yung ginawa mo na hindi naman ganun talaga super effort. Pero antindi ng tama dito. Sapul na sapul. No? Sapul na sapul. Dinaig mo pa dito si Michael Jordan sa pag-puk! 3 points. No? Galing. Ang galing. Galing mo dyan. So, kailangan mo lang talagang kailangan mo lang talagang mahalin yung sarili mo. Huwag abuso, magpahinga ka rin, kasi alam mo, pagka gumagawa ka din ng ritual against sa mga ganyan, sa mga black magics, ang bilis makadrain, no? Kumbaga, hindi naman po lahat ng healer is talagang gifted na talagang pagka nagre-ritual or nanggagamot is andun pa rin yung energy, no? Meron po kasi talagang pagka nakakaramdam din po ng pagod, no? Especially po pagka talagang puro kulam, barang, ganyan po ang tirada, or demons, no? Yung mga may sapi, nakaka-drain din po ng energy. And so far, awa po ni God, no, is di pa naman ako nakaka-experience ng ganyan. Mas nakaka-drain po ang pagre-reading, sa totoo lang. Mas parang dito ako nabubugbog sa reading, kasi channeling po to, no? So, mas po to, parang buong katawan ko po gumagana dito. Isip, vision, no, pandinig, lahat po gumagana. Eh, syempre, pag-shuffle ko ng card. So, yun. So, here is, sinasabi din po na let go, let God. Okay? Yan is, isa ring way yan, paano mo mahalin ang sarili mo. Okay? Kailangan i-let go, let God mo yan. Kaya mo si God ang gumawa ng lahat, no? Kasi up to now is itong taong to is playing victim pa rin, na talagang sinisiraan ka pa rin sa mga kakilala mo, no? Sa mga best friends mo, or even, or worst, sa family mo, na talagang ikaw parang binabaliktad niya na ikaw ang mangkukulam, siya ang matino. Parang siya yung inosente, ikaw ang walang hiya. Okay? Sorry for that word, pero that's the reality. Yan yung sinasabi niya. Okay? So, lagi siyang mabuti, ikaw ang masama. So, kaya, parang lagi niyang sinasabi, kaya ganun, ang totoo, ikaw ang lumayo dito, pero pinalalabas niya na siya ang lumayo. Parang sinasabi niya na siya ang umiwas sa'yo, pero ang totoo, ikaw talaga ang umiwas. No? So, lahat ng mga kinukwento niya sa ibang tao is puro kabaligtaran at kasiraan mo. Hindi pa rin siya tumitigil. No? Still playing victim siya. Well, let go, let God. Kaya nga andyan yung let go. Let go, let God. Again, siya pa rin talaga to. Kasi ito is yung mga readings ko to ng mga nakaraan pa, no? This is 3 years ago. Siya pa rin. Siya pa rin at siya pa rin. Ha? So, siya pa rin yan na talagang super inggit sa'yo, no? Na super talagang parang ayaw na niya na magkaroon ka pa ng connection sa mga friends mo, sa mga loved ones mo. Ayaw na niya. Gusto niya, siya na lang ang para magiging apple of the eye this time. Kasi before is ikaw eh. Pero ngayon sirang-sira ka doon sa mga friends mo, relatives mo, family mo. Pero hindi niya alam na itong mga ito is just listening, no? Pero hindi sila naniniwala sa sinasabi nitong nagpe-playing victim na to. No, parang sinasakyan lang nila or nakikinig na lang sila sa mga kwento nitong playing victim na to, pero hindi sila naniniwala. Kasi they know who you are, collective. They know kung sino ka. Okay? Wow! See? Sabi ko ni, sila pa rin eh. Oh, it's either your brother or sister. Collective, no? Sila pa rin to na talaga namang pa-inosente effect, no? Sila pa rin, no? Sila pa rin. My goodness, OMG, look at this. Straight to hell talaga sila. See? Kasi nga they know who you really are, no? Alam na nila kung sino ka, pero
talagang nabanggit ko na kanina yan, nauna lang ako, no? Pero binaba na rin niya. No, to talagang they know who you really are. Still, no, tira pa rin sila ng tira. Kaya deserve nilang mag straight to hell nitong mga sibling mo na to. Na ginagawan ka na 3 years ago. No? Na ginagawan ka talaga nila ng ritual. No, na kahit na nag-uumiyak sila, naghihilahod na sila ngayon, still, banat pa rin ang banat. No? Let go, let God. Let go, let God nyo yan. Okay. Yun ang dahilan. Yan ang dahilan talaga. No? Yan ang dahilan. Super jealous sila sa'yo. Especially ngayon na alam nila kung ano ka at kung sino ka dahil nga they know who you really are. Kaya ayan, super jealous sila. No? Super jealous sila dito na talagang nag-uumiyak din sila. Kaya yung ritual na yan, patuloy nilang ginagawa yan. Pero kahit na anong gawin nila dyan, hindi sila maging successful dahil ikaw ay nabaklas mo na yan. Okay? Okay. So, turn between two lovers. So, itong ano mo na to, itong person mo na to, no? Yan. Okay, mag-ano na ako, magiging, ano na ako, no? Straight to the point. So, itong sibling mo na to, either brother or sister mo, is torn between two lovers. No? So, meaning, andun yung urong-sulong na rin naman sila ngayon eh, sa ginagawa nila. Kasi nga sila na rin naman na nagsasuffer ko, itutuloy ko pa ba itong pananalbahe ko dito sa kapatid ko na to o titigil ko na. Kasi ako din naman nagsasuffer. Pero hindi ako papayag. Hindi ako papayag na magtagumpay siya. Dudurugin ko talaga siya. Riritualan ko ulit yan. Gagawan ko ulit ng ganyan. Papalipad hangin ako. Titigil-puhin ko yan. No? Titirikan ko ng kandila yan. Marami siyang way, no, para pabagsakin ka. Kasi that 3 years ago, ang dami niya nang ginawa sa yung death spell. No? Ano tayo dito? Real talk tayo dito. Gusto niya na yan. Gusto niya 3 years ago and 2 years ago. 2 years ago, dyan na siya nag-decide na kailangan kanyang burahin sa mundo. No? Pero yan 2 years ago na yun. Yan na yun talagang, ando na yung spiritual awakening mo. Nandyan na yun talagang minumulat ka na ni God. Andyan na yung pinararamdam na sa'yo ni God na kailangan mo lang malaman na kung ano yung totoo, kung ano yung nangyayari sa'yo, bakit ka nanghihina, bakit bumabagsak ang business mo, bakit ganyan ang buhay mo ngayon, bakit napakamasalimuot ang buhay mo, kahit na anong pagpupursig yung ginawa mo, bagsak na bagsak ka pa rin. No? In-expose lahat ni God yan sa'yo. Kaya be thankful. Okay? And now, dahil nga dyan sa pinag-iisipan nila yan na kung bakit, kung tututuloy pa nila o hindi yan. Kasi nga, di ba sila na nagsasuffer? Nasasaktan na sila eh. No? And they're thinking na to confess. No? Gusto na nilang mag-sorry sa'yo. Pero, hindi rin nila magawa. Kasi alam nila sa sarili nila na alam mo na kung ano yung mga pinagagawa nila sa'yo. No? Alam mo na kung ano-ano. Kaya wala rin silang mukha na para iharap sa'yo. No? So, hanggang ganyan na lang sila. Hanggang isip na lang. Hanggang attempt na lang. No? Pero hindi nila maitutuloy yan. Kasi alam nilang kung ano yung mga, alam mo na kung ano yung mga pinagagawa nila. No? Na talagang alam mo by detail kung ano yung mga pinagagawa nila sa'yo. Okay, so always wanted to stay beside you. So, you have nothing to worry, no? Kasi itong mga guides mo is talaga na andyan to protect you. Always wanted to stay beside you. Talagang na andyan sila to protect you, to love you, to save you, no? Para hindi ka ma-harm ng kahit na sino. Okay? Oops. Okay. Kasi God hired you. Diba? Kaya nandyan sila, kaya yung mga guides mo is always wanted to stay beside you kasi God hired you. Pagka hinired ka ni God, no? So binigyan ka ni God ng mga, kumbaga dito sa atin is binigyan ka na sa katutak na security dito sa atin sa physical realm. Ngayon sa spiritual realm is binigyan ka naman niya na sangkatutak na angels to protect you. Spirit warrior, no? Talaga na andyan sila rin para protektahan ka. Kaya, kumbaga, wala kang dapat alalahanin. Kaya, itong mga guides mo na to, always wanted to stay beside you. Kasi yan ang utos ng Diyos Ama.
no, na sila ay magstay sa'yo, no, to protect you. Okay, siguro last 2 cards na lang tayo dito. Then, magtatalo tayo. Taro. Okay. Wow. Diba, sabi ko sa iyo eh. May black magic candle din siya. No? So, sa rituals naman kasi talagang gagamit siya ng candle dyan. Pero, bukod pa yung talagang, since ang ritual naman kasi is, ang ginawa niya rito is one time lang. Pero, para sa kanya, it's big time. No, one time, big time ang ginawa niya sa'yo for ritual, no, but then wala siya nakakitang result, no, so ang ginawa niya, nag-candle magic na lang siya, candle black magic na lang siya, no. So through your pictures na andyan sa altar mo, nandyan sa harapan niya, na nakatirik na kung ano-ano dyan, may mga herbs dyan, kung ano-ano, then yun, ganun, no. Pero kung yung ritual nga hindi niya napagtagumpayan, candle magic pa kaya, no. Ay, nako. Walang-wala yan. Okay? So, you also have the Taurus energy. And, yun nga, yung candle magic, access denied. Even the rituals. Wala na yan. Hindi na yan para tumalab pa. No? And now, merong third party. Ano ba yung third party na yan? Meaning, parang it's a cheating din, ano? Third party, meaning, talagang, kung ilan kayo ng sibling mo, no, kung halimbawa kayo 4, 5, no, isa dyan is niloloko ka, isa dyan is may kakutsaba siya doon and sinasabi na ganito ganyan, parang ano mo yun, bias siya, no, nakikipag-usap sa itong isang kapatid mo pero nagre-report dun sa isa, then kinukuha niyo yung ganito mo, inaalam niyo kung ano yung lagay mo, then nagre-report dun sa isa, so niloloko ka, no, so malamang to is dalawa ang gumagawa sa iyo sa kapatid mo. No, kung kayo 3, 4, 5, dalawa dyan ang nilalaglag ka. Dalawa dyan ang gumagawa sa iyo ng black magic. Okay, for the last card. More clarification, please. Thank you po, Holy Spirit. Talaga palang ayaw din talaga tumigil, ano. Porsidido sila, no. Hindi sila natatakot kasi talagang straight to hell na sila dito, eh. Straight to hell na sila talaga dito. Kunin ko itong dalawa. And this one. Okay. Okay, so dahil dyan sa mga nangyayari na yan, ano, is meron pang parating sa iyo mga blessings, no? Just wait patiently, okay? Kung alam ko ngayon, collective, na ikaw ay nakakaramdam ng mga achievements from God, from Holy Spirit, no? Nagaling sa Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Pero may paparating ka pa dito, no? Meron pa, antay ka lang, no? So, all the lucks is nasa iyo. Lahat ng swerte is darating sa iyo, no? God will bless you abundantly. Sobra. Okay? Siksik liglig ang ibibigay sa iyo ni God. Kaya, wala kang dapat alalahanin. Okay? So, now is, tingnan natin kung ano pa ang sasabihin sa atin ng card. So, gagamit naman tayo ng aking Love Seer. Light Seers. Okay? Na tarot. Okay, so tingnan natin kung ano sasabihin sa'yo ng aking Light Seers na card. So dito kukuha lang tayo dito ng siguro 5 or 3 cards lang. Okay, o yun, bumagsak na yung 3. Okay, so let's see kung ano sasabihin ng card. Okay, so we have the 8 of Wands. Ay, 4 pala to. So kukuha pa tayo ng isa. And Knight of Cups, and 8 of Pentacles, and the Hermit. Okay, kuha muna tayo na isa pa. Para magkukwentuhan na lang tayo. Hindi na yung kada isang bagsak. Okay, isang card pa po, bebe. Isang card pa po. Oops. Ay, dalawa. Okay. So, now, here. And, here, and here. Okay. Wow. Meron kang ano? Meron kang 8 of Pentacles. Okay, so here is sinasabi na kumbaga, alam kong ikaw may mga kakayanan na. And meron ka pang bagong kakayanan na na-receive mo lang siguro recently, no? Kare-receive mo lang, no? Pero dito sa pinapakita dito sa akin ni God is talagang, yes, ni God. Thank you po, thank you God. Okay, so sinasabi dito na mas marami pa siyang ibibigay sa iyo, no? Mas marami pa na talaga namang nag-spark,
nag-explode, no? Kumbaga, sa bulkan nga, talaga namang very active. I mean, napakalakas, napaka-powerful, no? So, meron pa siyang ibibigay sa'yo. So, marami pa. Okay? Para tong fireworks na talaga namang parang it's a dream come true sa'yo, no? Kasi, ito yung matagal mo na ring ikinukulit kay God na magkaroon ka ng ganito. So, bibigay at bibigay niya sa'yo to. Just wait lang, no? Hintay mo lang siya kasi talagang darating at darating siya from God. Okay? So, kasi dito is sinasabi dito na mahal ka ni God, na talagang, yun nga, sinabi ko dito sa last upload ko ata or nung nakaraan pa, na talagang yung pagmamahal sa'yo dito ni God, dahil anak ka niya, no, is talagang para kang spoiled. No, yung spoiled ka niya dito. Na talagang, kasi nakita niya yung intentions mo sa tao, is talagang pure, no, and alam niya na dadarin mo naman to sa tama. No, kaya kampante siya na ibigay niya to sa'yo. Kasi andun ka na, meron kang goal kasi dito meron kang gustong patunayan at meron kang gustong gawin, no, na talagang to beat demons. No, to kill demons, no, to kill, yun talaga mga nagpapasakit sa tao, most especially sa mga inosente, no, yan, ito yung sinasabi ko na yan. Okay, so kaya dito is, all you have to do is parang, alam mo yun, kailangan maging vigilant ka dito, no, kasi talagang hindi lahat naman ng tao talaga, even yung mga pasyente mo na nakakaharap mo, no, ingat ka din. No, kailangan dito is every time nahaharap ka sa pasyente mo is nakabakod ka na, nakapoder ka na, nakabalabal ka, nakabaluti ka na, no, para hindi ka masaktan. I mean, talaga hindi naman din kasi may mga guides ka, no, pero kailangan din, wag mong iasa sa kanila, kailangan gumawa ka rin ng pansarili mo, yung pang physical. Spiritual kasi talaga wala sila magagawa, no, hindi nila mananakaw yan kasi galing kay God yan, no, and talagang ikaw, kung talagang security na walang sinabi ang security guards ng mga presidente ng Pilipinas or ng kahit ng ibang bansa, napakarami mo, no, napakarami mo, and you're too powerful talaga para mahigupan pa, hindi na, no. Ngayon kailangan mo lang mag-prepare para lang din sa physical mo, no, na pwedeng bigyan ka ng hilo bigla. Yun kasi, bakit? Kasi yung energy mong kinukuha. Pero yung powers mo, hindi nila makukuha yan. No, kaya kailangan mo dito lagi ka magpe-pray, no, alagaan mo yung mga dasal mo, kainin mo yung dasal mo, no, kumain ka ng dasal. No, kailangan yun. Kasi pandepensa mo yan. No, hindi lang sa pakikipagkombate, no, sa spiritual, hindi lang, kundi pati sa physical. Kailangan po ninyo yan, collective. Okay, so wag kayo magpabaya, kahit na antok kayo, tampalin nyo sarili nyo, no, kurutin nyo yung sarili nyo para magising kayo, or tawagin nyo si God, God, please, tulungan nyo ko ituloy itong pagdarasal ko, no, ganun, sabayan nyo ng ganun, kasi talagang may times na talagang hihigupat kayo nitong mga, lalo na kayong mga healers na talagang, kung ang tinitira nyo madalas is more on kulang, ay possible talagang kayo. Kaya kailangan prepared kayo at all time, at all cost. Okay? So, here is, paano ka pinapakita dito sa judgment, no? Is talagang, ang sinasabi dito sa card na ito is parang, alam mo yun, ni-raise mo lahat. Parang, alam mo yun, every time na nagdadasal ka, no, is andito yung pinapa-cleanse mo yung soul mo kay God, sa mga spirit guides mo, sa universe, sa angels, sa ancestors mo, pinapa-cleanse mo. Kaya alam mo, lagi kang parang baliwala sa'yo pagka nanggagamot ka. Para ka lang naglalaro. No, pero hindi mo alam na napaka-powerful mo. My goodness, napaka-powerful mo. Nagagamot mo silang lahat ng, ganun lang ang sistema mo. Ganun lang ang sistema mo. No, parang sa'yo or para sa kanila, akala nila parang naglalaro ka lang, pero hindi nila alam, nawawala na yung mga karga nila sa katawan. No? Ganun ka kagaling. O, diba? Bongga ka doon, day. Dong. Dong, dang. Ganun. Okay? So, basta kailangan dito, attentive ka, no? Kasi meron dyang mga tumitira sa'yo ng talaga namang
Ay naku, parang alam mo yung mga yan, pag umatake yan, lalo na kung pupuntahan ka personally, is ang atake niyan malupit, no? Talagang attacking professional, pero anong tawag doon, talunan, ano, ganun. Okay, so we have 5 cards, diba? So we have 5 cards. Okay, so first card natin is 6 of Wands, King of Swords, 10 of Swords, the Strength card is here, and the Justice. Wow, alam mo, laging may Justice. Alam mo ibig sabihin yan? Nako, dumating na ang hukom, no? Dumating na ang hukom para dito sa mga kumakalaban sa'yo. Kinakatok na sila ng mga, mga guides mo na, ay, ano yun? May nalaglag. Na mga guides mo na, talagang parang sila mismo nauumay na sa pinagagagawa sa'yo. Parang naubos na rin yung pasensya nila. Parang alam mo yung kinakatok na to mga ito na para tumigil. Pag hindi pa sila tumigil, ay nako, good luck. So, ito yung time na parang sinasabi dito na hindi nila pwedeng hadlangan, no? Hindi nila pwedeng hadlangan dyan yung mga, teka, para makita niyo yung mga cards. Ayan, ano ko lang. Ayan. So, dyan is para hindi nila pwedeng hadlangan kung ano yung mga missions na ibinigay sa ni God. Kasi madami kang missions dito, collective, no? And for now, is talaga nakikita ko dito na na-achieve mo na yung iba, no? Na andyan na, napagtanggumpayan mo na, pero meron pa. Okay, pero alam ko at alam ni God dito na talagang yung lahat ng mga missions na ibibigay sa ni God is talagang mapagtatanggumpayan mo kasi matalino kay, no? Siguro hindi ka magaling sa academics, pero pagdating sa mga ganito, ay talaga namang ka dito. Alam mo yung nag-acrobatic yung utak mo dito, yung IQ mo, yung intuition mo, vibrations mo, yung psychic abilities mo dito, ay talaga namang alam mo yung nag-acrobatic, nag-split, nagtatumbling, ganun siya ka-power, no? So dito pumapasok yung logic mo dito is talagang, ay Diyos ko, talagang nag-uumapaw, no? Yung mental sharpness mo dito, naku, parang alam mo yung hindi, parang sinasabi mo lagi dito sa mga tao, nako, sa iba po kayo maghanap ng lolokohin nyo, wag po ako. Ganun ka kagaling, no? So dito is talagang through sa pagiging ganyan mo, hindi ka na para masaktan pa, hindi ka na para matalo pa, no? Kasi talagang wise ka eh. Yun, exactly, that's the right term. You're a wise leader, no? You're a wise mentor, no? Mapagtatanggumpayan mo lahat to. Kasi nandito din yung talagang meron ka na rin kasi dito mga self-control, no? And yung power mo kasi dito talaga is talagang apaw na eh. Daig pa yung yung alam mo yung pagka umapaw na yung Marikina River, yung gano'n. Dami kong connections to. Ang dami kong sample. Yun, di ba? Nagpapakawala ng mga dam yung mga natin. Mga dams. Yan, ganyan. Gat dam, ganyan. So, ganon, no? Daig pa nun. Kaya, kung ano man yung mga yan, kung ano man yan, no? Kasi talaga mapagtatagumpayan mo naman ang lahat, eh. Kahit na anong tira ang gawin nila sa'yo, eh. No? So, ang mangyayari lang dyan is, sila din na magsasuffer, no? So, ang ending niyan, no? Tira man sila ng tira sa'yo at alam naman nilang talo kay. Ramdam nila yan. Kasi every time, sinabi ko na rin yan, every time na ibabaon sa'yo yung karayo, no? Pag binaon sa'yo yan, ramdam mo ang ibabaw. Pero pagka ibinaon yan, sa kanila ang tagos nun, kanila ang aray. Kasi mas masakit yung pangalawang tusok, pangalawang baon. Mas masakit yun. Pero sa kanila na tumatama yun, darling. No? Sa kanila na yun. Para sa kanila na yun, hindi na para sa'yo yun. No, kasi yung unang attempt, no? Yung unang attempt, nagsumbong ka na sa mga guides mo niyan. Second attempt, ay hinahawakan na sila ng mga guides mo. No? Okay, so kaya hindi na sila para magtagumpay. Okay? Hindi na nila para sirain ang buhay mo. Hindi na nila para pabagsakin ka uli. Wala nang ganun. Kasi nasa iyo na to. Itong victory, yung mga achievements na andyan, yung kailangan mo kasing, ka dito, you're meant to be a leader, you're meant to be a mentor, kailangan kang maging special na naman ako, spiritual guru,
No? Kailangan nandun ka sa point na yun. Hindi ka po pwede kasi yan ang binigay sa yung mission ni God. Yan ang task mo dito sa mundo na hindi po pwedeng mabali ni naman. Okay? Kaya dito, ang mangyayari is talagang kung sino man yung tumataydo sa'yo na sinasabing yan nga, playing victim, is lalabas at lalabas ang totoo. Yan ang justice. No? Lalabas at lalabas ang totoo. No? End of the day, lalabas at lalabas ang totoo na sinasabi ng etong sibling mo na yan na ikaw ang mangkukulam at siya ang matino. Di wow. 'Di ba? Di wow. So pero si God is, sige lang, pinagbibigyan niya ngayon. Pero darating ang point na pagka etong mga guides mo, no, especially mga angels na protectors mo, sila Archangel Michael, Archangel Raphael, and Archangel Gabriel, is nag-report sa taas yan at sinasabing inaabuso ka na ng sobra, then that's the time. No, that's the time para sabihin ang totoo. And dyan nababagsak ang justice. Okay? So that's your reading for tonight. Hoping you enjoyed it. And I hope na may natutunan po kayo. Okay? So, now is ang pinaka-the best na lang na gawin nyo po is talagang lagi po kayo mag-pray na talagang every day and hanggat maaari kahit sa segundo, ganyan, segundo, minuto o oras is bigyan po kayo ng kaliwanagan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Kasi po alam nyo, sa atin as a spiritual healer, no, is talagang kung mahina po ang pananampalataya nyo kay God, no, sa Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, is talaga naman pong madali po kayong papasukin. Yung temptations is talaga na andyan. And talagang pagka mahina-hina kayo, ay nako, hanggat maaari po, lahat po kausapin nyo. No, hanggat maaari po. Yung paglulus ng temper, natural lang po yan. No, yung paglulus ng temper. Pero, alam ko sa inyo po, karamihan po sa inyo, no, ang laki na po ng pinagbago nyo na kumbaga, hindi ko naman po sa inaano tong reading ko na to, no, itong channel ko na to, pero alam ko po na napakalaking tulong po sa inyo, lalo na po sa mga nangangapa, itong channel na ito. No, kasi po, hindi po normal, hindi po normal sa ibang tao, na kayo po ay may ganitong kakayanan tapos isi-share nyo po sa walang ganitong kakayanan. So, ang makakaintindi lang po sa inyo dito is yung mga tayo lang din po. No? Na kasi po, andun po lalo na po kung kayo po ay may pangit ang nakaraan. Sasabihin lang po na, naku, nababaliw lang yan. Naku, paano mangyayari yun? Ganito yan noon, ganito yan na, dati ganito yan. Paano ganito yan? Alam niyo yung mga ganon. Andun agad yun, nag-judge agad sila. No? So, lalo na po sa mga beginners, wala pong ibang makakaintindi sa inyo, kundi yung kapwa nyo may alam po sa spiritual. Na sana, no, is kung meron po kayong mga kakilala dyan sa inyo, is dawa, is intindihin po kayo, no, na parang, hindi po yung sinasakyan lang kayo. Dapat po dito, parang intindihin po kayo and makinig po sila sa side nyo. Kasi po, the more na nag-express po kayo ng ganyan sa mga kakilala nyo, and parang natutulungan din po kayo at the same time, no, na ganito dapat ang gawin mo, ganito ka, ganito, ganyan, no, is, in a positive way, is, nagbo-boost po yung, inner self nyo, no, yung soul nyo po is, mas na-enhance. And, both nyo, sabihin, kayo at saka kausap nyo po is, parang, alam nyo, syempre nagkakaroon ng kapagkakaunawaan tungkol sa spiritual is, andyan po si God na nakikinig sa inyo, and even your mga guides, no. Alam nyo, ang hirap po magsinungaling ngayon, dahil na po sa spiritual. Pagka nandito na po tayo as a healer, napakahirap po magsinungaling. No? Kahit po white lies na sinasabi, ang hirap. No, ako, aminado po ako, minsan po nagsisinungaling ako, lalo po sa mga anak ko. Pero, ano po yan, talagang hinihingi ko agad-agad ng tawad yan. No? Pag sinabi po ng mga anak ko na, bili mo ko ng ganito, ganyan, ganyan. Sabi ko, sige nak, bukas bibili tayo. Kaso alam nyo po yun, minsan, hindi ko po natutupad kasi, dala nga po ng, marami po akong clients and may mga walk-ins po ako. Minsan, madalas po, sila na po ang alarm clock ko, na talagang tulog pa po ako, nandyan na sila. Yung mga ganun po. So,
pagka ganun po, make sure na lang po, kaya po ako talaga nag-decide ako na Saturday, Sunday is ibibigay ko po yung time ko sa mga anak ko. Okay, again, so hoping po na sa mga naka-resonate ng ating reading, no, ikakat ko na po, masyado na po madaldal. Okay, so yun po, sa mga naka-resonate po, please like, share, no, and I need your comments, no, and please paki-click po ang subscribe button, no, and paki-click na rin po yung notification bell para po lagi po tayong updated sa mga readings po natin, especially po sa mga baguhan, no, especially po minsan po kasi may mga lumalabas po ako na ganyan, or kahit naman po hindi baguhan, kahit po yung mga medyo nando na po sa point na talagang nanggagamot na po, no. Pero syempre, andito po tayo sa spiritual awakening po talaga, no. Ito po is ibinabahagi ko po ito sa inyo para po dun sa mga nangangapa. Actually, ako po is unexpected ko po ito na talaga meron pong tatangkilik. Kasi po this is spiritual. So, ang alam ko lang po kasi sa mga tarot is more on love, mga problema, karma, mga ganyan, problema, ganun. So, I'm very happy, no, na ito po is pinagkaulob sa akin ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo para po ipamahagi sa inyo. Naway mai-share nyo rin po ito sa iba na para po magkaroon din po sila ng kaliwanagan at nabigyan din po ng tamang landas. May bidala po sa tamang landas. No? So, wala po tayong dapat gawin kundi po patuloy po tayong manalig sa Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo para po sa tuloy-tuloy na paggabay po nila na tayo ay mailigtas sa anumang kapahamakan, disgrasya, sakuna, o anuman po klase ng karamdaman at bigyan po tayo lagi ng kalakasan ng pangangatawan at lalo na po sa ating kakayanan, no, na talaga pong naandyan para tayo po'y protektahan, no. So yun po ang laki kong panalangin, no, na naway inyo rin pong gawing panalangin para po to sa atin lahat, no. So maraming salamat po sa pakikinig and God bless po. Bye!